Hi guys, good morning. Today ay magluluto ako ng saluyot. Requested ng aking biyanan. Gusto niya yung mga gulay-gulay. At katatapos ko lang washing ng mga gamit ni Ate Miles. At ito nga, luto time na. Last week ay hindi ako masyadong nakapag video kasi ang Ate Miles namin ay malambing masyado, kaya binigyan ko siya ng time. Ang saluyot namin ay papunta na sa pagtigok kasi wala namang mapagpili ang iba. Ayan o, medyo paitim na, pero sabi ng Chinese, fresh, sabi ganyan, fresh daw, sige fresh, pero syempre fresh na yun sa kanila, bilhin natin. Kailangan wala naman choice eh. Kung gusto mo talagang magkaroon ng saluyot, ay mayroon time talaga na bagong dating. Ang sarap-sarap ng saluyot. Pero ngayon, ayan na siya, oh, fresh daw, oh. Pero marami na siyang itim-itim. Pero sa Pilipinas, hindi na ito papansinin eh. Pero dito, mahalagang uri siya ng gulay. Ay, Diyos ko Lord. Yan ang pagkakaiba nasa abroad ka. O, diba? Fresh daw. So, piliin natin yung mga pwede pa naman. Yung mga hindi naman na masyadong maganda ay hindi na natin siya sasama. So, ayun. Maraming salamat sa aking mga bagong subscribers. Ay, na-appreciate ko po talaga kayo ng bonggang-bongga. Mga kumars at mga kupars ko. At doon din sa mga syempre may mga auntie tayo na hindi laging na masyadong natutuwa. At ayun na nga. Kaya ako na-video ngayon. Kasi meron akong auntie na nabasa ang kanyang comment doon sa nagbebenta ako ng bote na video. Kasi may mga, hindi ko alam kung sa old video ko ba siya or sa recently na video ko doon sa mga bote-bote. No? Sabi niya doon, nasa Canada ka na nga, nagbebenta ka pa rin ng bote. Sabing ganyan, alak ka. Dito si auntie ko na to, Hindi ko alam kung siguro nasa ibang bansa siya, hindi siya dito sa Canada. Kasi ang pagkakasabi niya ay, nasa Canada ka na nga, oh. Sabihin, wala siya dito sa Canada, di ba? Pero feeling ko, nasa Pilipinas siya kasi yung mga tingnan ko yung NNBI ko yung account niya. Para mga Pilipinas din yung mga video niya. So hindi ko inaano naman na nasa Pilipinas siya, no. In-investigate ko lang NNBI ko at NFBI. Kung nasaan siyang bansa. Kasi ayun, nasa Pilipinas nga siya. Kaya gusto ko siyang medyo educate ng konti tungkol sa mga pagbobote dito sa Canada. Kasi kung nasa abroad ka, nasa US, ganyan din naman, same lang yan. Ang mga pagbobote ay sinisegregate ng maayos. At yan po ay dinidispose ng maayos kung nasa ibang bansa ka. Sa atin kasi sa Pilipinas, no, aminin na natin ang katotohanan mga auntie, na sa Pilipinas, ang garbage disposal ay hindi masyadong siniseryoso. Diba? Truth na truth, diba? Kasi, ako ngayon, although nasa taga Mindoro ako, ngayon kasi nakatira na kami sa Montalban. So, dadaan kami doon kung alam nyo lang po yung sa may Quezon City, sa Litex, sa Manggahan, ganyan. Yun ay malalaking palengke doon. Sa may Commonwealth Market, dyan. Kung taga dyan kayo, kung alam niyo yung banda dyan, ay, diba, may kita nyo dyan yung mga sa ilalim ng tulay. Aywan ko lang ngayon kasi ilang taon naman ako na dito, mga friend. Ang sinasabi ko yung noon, wag niyo akong pagalitan kasi noon, emphasize ko talaga siya. Noon po, nung time ko na ako ay nag-work sa Quezon City, ay ang disposal talaga ng mga basura early in the morning, mag-aabang ka doon sa
tulay, ay kamalas-malas mo pa kapag halimbawa umuulan at medyo nagbabaha-baha na, katabi mo man nag-aabang ang lumulutang na diaper. Hindi mo lang alam kung anong meron dun sa diaper na yun. Hindi natin alam. Tapos, yun ang pinaka-worst ko. Tapos, yung mga pinagbalatan ng buko, nakatambak doon. At syempre, hindi mo naman alam kung kailan pa siya makukuha. Minsan kasi pag uwi ko, nandun pa rin siya ng gabi. Oh. Kasi sa atin sa Pilipinas, ang pagbobote, ang mga nagbebenta ng bote, ay minamata. Mababang uri siya. Di pa? O yan, totoo yun. Na kapag nagbebenta ka ng bote at nagbabasura ka, para bang bababa ng tingin mo. Kaya siguro na sabi niya yun, nandiyan ka na nga sa Canada. Bakit nagbebenta ka pa rin ng bote? Hindi naman siya kasi, malaking issue dito sa Canada, auntie. Na dito siya sa Canada, isa siyang batas at program na sinusulong ng government po yan at sinusuportahan dito na kapag ang basura ay sinisegregate ng maayos, merong biodegradable, kulay green ang kulay, tapos may black na mga basura na in general, ganyan. Tapos, merong recycling na blue. Yun po yung mga, sa recycling naman, nandun yung mga papel, mga plastic na mantika, plastic na masuka, kung anong mga pwede pang i-recycle. Tapos, yung bote ay recycling siya. Pero yung bote kasi dito nga ay nabebenta. Kasi pag binili mo siya sa grocery, ay may babayaran ka doon din na deposit. Bumili ka ng Coke, bumili ka ng bottled water, ay may deposit. So, para ma-refund mo yung deposit, dalhin mo siya sa bottle depot at para isoli yung na-deposit mo nung binili mo yung bote ng inumin. In that way, auntie, pagagalitan ako ng mga bashers ko nito, ay ma-respect mo yung nature, ang kalikasan, na hindi ka kung saan-saan magtatapon. Ganon. Tapos, tinan mo naman yung aking sigarilyas, mga friend, pa-brown na siya. Papunta na siya sa, pero pwede pa siya, hindi na siya fresh, pero tolerable. Kasi nabili ko ito nakaraan. Wednesday na ngayon. Nabili ko siya noong parang Saturday. So, 4 days siya sa ref. Pero nabili ko kasi siya, hindi na siya masyadong ma-fresh eh. Okay, back to the topic na. So nga dito nga ang pagbabasura ay sinusulong yan ng government na maging maayos ang disposal ng ating basura. At dito po, at sasabihin ko sa iyo, auntie, na walang masama kung magbenta ng bote ang sinuman. Kasi isa siyang marangal na gawain. At as long as hindi mo ninakaw yung bote, tas binenta mo, ganun ba? Tapos may isa pang auntie, sabi niya, yan ba ang mayaman? Nagbebenta ng bote? Do? Tuman si auntie, sabi ko, hindi naman ako mayaman. Ikaw lang nagsabi na mayaman ako eh. Nasa thinking mo lang na mayaman ako. Eh, ikaw na bahala at mag-isip. At ikaw na bahala ikaw na bahala sa sarili mo, ba't may iniisip na ako ay mayaman? Kasi wala naman ako sinabi na mayaman ako. Sa any vlog ko, wala naman akong sinabi na mayaman ako. O, diba? Eh, kasi nakita mo lang yung siguro yung bahay namin na medyo maayos, malaki. Mayaman ka na. Pero mayaman na ako, parang ganun. Pero never ko naman sinabi na na mayaman ako.
ikaw na lang bahala na mag-isip. So, ganon. At, huwag mong minamata ang pagbebenta ng bote. Kasi dito, ay pangkaraniwan dito ang nagbebenta ng bote. Kung kikita mo lang, kung mararanasan mo dito, pag nagbenta ka ng bote sa bottle depot, sa bentahan ng bote, ay may mas masososyal. At magaganda ang mga sasakyan ng mga nagbebenta ng bote. Makikita mo doon na nakapila sila at ang mga sasakyan nila ay BMW at mga naka-Cadillac. Kung alam mo po yung mga Cadillac na sasakyan dito, ayun na isa sa mga branded na mga sasakyan. Ganyan. Ano, mama? Oh, sige. Okay. Dito at hindi hindi porket nagbenta ka ng bote ay hindi siya nakakababa ng pagkatao. At hindi mo siya dapat uuriin. Sinasabi ko nga, hindi siya makakababa ng pagkatao mo kung magbebenta ka ng bote. Di ba? At yung mga nagbebenta ng bote na yan ay meron silang mga goal. Meron silang mga gustong bilhin na extra income nila o para sa savings nila tulad sa amin. Last week, nagbenta kami ng bote, naka $97 kami. Kasi mabilis talaga kami sa mga bote kasi nga ay eto, tingnan mo, kabibenta lang namin ng bote. Ito na naman. Ayan. Kasi nga ang binibili namin bote ay itong ganito. Bibili kami sa groceries nito, tag 35 na bote dun sa isang ganon. 6 na ganon. Ang bibili na agad-agad ni June. Tapos si Ate Miles naman, dahil siya ay aming bebe, marami rin kaming ganito. Distilled water para kay Ate Miles kasi para dun sa ginagamit niyang machine para sa kanyang humidifier. Ang bentahan po nitong isa nito ay 25 cents sa 25 cents sa Canadian na pera. Magkano 'yun? 'Di ba? 2 basta ganun. Times 42 mo siya. 42 na kasi ngayon ang So anong masama, 'di ba? At sabi nung isa pa na uncle naman, hindi mo na lang dinonate, sabi niya ganyan, yung bote mo. Actually, nagdo-donate po kami last week after namin naman magbenta kasi ito namang mayroong mga bata dito sa amin na kumatok. Sabi niya meron daw silang hockey, sabi niya ganyan, kailangan daw nila ng funding. So, meron kaming isang ganyan, binigay ko rin sa kanila. Kasi yung mga ganong bata naman, yung mga ngayong summer camp na kasi nila, lalaban sila sa ibang school, ganyan, o kaya may mga practice sila sa ibang lugar, yun ay pang merienda nila, o kaya pang gas, ganon. So, nakakatulong naman yung mga bote na ganyan. Nakakatuwa, di ba? Kasi pag naipon mo yan, malaking siya, malaki ang kanyang proceeds. Tapos sa school ni Ashton, nung nakaraan, bakit nawala na yung Ma? Asan yung apron? Wala, mama. Ay, nasa taas? Dapat nilagay mo dito, mama. Wala dito. Wala dyan, sa cabinet. Wala dito, Saan mo nilagay yun? Hindi pa nalabahan? Hindi pa ba nalabhan? Hindi pa nalabhan. Okay. Sige, mama, wag na. So, ayun. Nung nakaraan naman, si Ashton sa school nila, ay meron din silang bottle drive. Kaya, nag-donate din kami ng bote. Sasabihin mo lang doon sa bottle depot na yung proceeds ng aking bote na ibebenta ay i-donate ko sa ganitong school. Meron kang sasabihin doon. Tapos, okay, alam na nila. So, iwanan mo na sa kanila. Ganon. Maraming maraming kapupulutan maraming kapupuntahan ba, yung ganyang
pagbobote. Ewan ko lang to si auntie ko na mga nagtatanong, ay kung anong uri ng pamumuhay nila, bakit ba parang ang baba ng tingin nila sa mga nagbobote, sa mga nagbabasura. Marangal siyang trabaho po, kaya sa tingin ko naman ay okay naman siya. At ako, isa sa mga masasabi ko, prito natin, na natutuwa kapag ganyan, may nabenta akong bote. At saka may isa pa, kay kwento ko ha, ito, karanasan ko to. Kasi nung pumunta kami sa Horilac Park nung mga nakaraang taon, meron doon tatay na Pilipino na nag-iikot-ikot siya, nakabike siya, tapos meron siyang dalang bote. So pagka merong mga nag-iwan ng mga bote doon na empty na, kinukuha niya. Tapos napangiti nga ako, binati ko, hello tay, sabi ko ganyan. Sabi niya, tapos nakakwentuhan ko siya, sabi niya, kasi naiinip ako sa bahay, dyan lang bahay naman namin, kaya dito, pagka maganda ang panahon, ay nag-iikot-ikot ako. Tapos, yun nga, namumulot siya ng bote at bebenta daw niya. Tapos, itong mga Canadian, na-appreciate yung ginagawa ni tatay. Sabi niya, thank you for doing that, sabing ganon. Na naglilinis siya, nagki-cleaning siya, kasi nakakatulong siya sa kalikasan, o diba? Kaya ayun, auntie, ko sana nalalaman mo. At kapag halimbawa meron ka ng chance na pumunta dito sa Canada, ma-appreciate mo siya. Kung saan mang bansa ka, usually sa mga dito sa Canada, sa Western, ay ginagawa yan, hindi lang naman dito sa Canada na nagre-recycle ng mga bote, yung ganyan, ibibenta. At kung yung mga yung mga aspiring na gustong pumunta dito sa Canada, no, kung sakali man dumating kayo sa point na i-try nyo yung maging syempre dito naman kasi nga sa Canada, isang part na siya ng buhay natin na magbebenta ka talaga ng bote, kasi hindi mo pwedeng ipunin yung bote sa bahay mo, katulad sa akin. Mabilis kami sa bote. Hindi naman pwede nang stock namin siya dyan. Kasi kailangan mo talaga siyang ibenta. Tapos minsan nga, dinodonate din namin sa may mga bata-bata na mga summer camp nila. Ganun, para makatulong. At yung mga bago po dito no, sa Canada, mga parating, mga aspiring na gustong pumunta dito, at meron kayong may encounter na ganyan sa Kaliman na nagbebenta ka ng bote, huwag mong isipin na ikabababa yun ng pagkatao mo, kasi baka isipin mo, kaya isipin mo kung anong iisipin ng mga nakakakilala sa'yo sa Pilipinas o kayo ng pamilya mo, ng mga kamag-anak mo, na pumunta ka dyan sa Canada para magbenta ng bote. Kung gano'n ang iisipin mo, nako, wala ka pong hindi makakatulong sa'yo kapag ang thinking mo ay gano'n. Kasi dito normal lang siya. Normal lang siyang uri ng pang-araw-araw dito sa Canada. 'Di ba? Kasi ayan, kinonsentrate ko lang siya mga friend, kasi baka masubot. Kasi nga kung sakali man nagbobote ka na ganyan, tapos ang goal mo ay makabili ka ng halimbawa ay siguro pag nakaipon ako, bibili ako ng cellphone ko ng iPhone Pro Max, ganyan, iPhone 15 Pro Max, di ba? So may goal ka kasi, kaysa naman nandiyan ka sa bahay tapos gusto mong kumita, then mag-ipon ka ng bote. Merong ganun kasi talaga yung nag-iikot, ganyan. Hindi naman siya hindi siya masamang bagay. Diba? Tapos pagka halimbawa, nakaipon ka na, tapos nabili mo na yung iPhone. Ngayon, ipopost mo siya sa Facebook na natuwa ka kasi nakamit mo yung makabili ka ng magandang phone dahil nga mayroon kang mga extra, gumagawa ka ng extra na bilihin na gagawin. Tapos yung
na-achieve mo yung mga ganon. O, diba? Tapos ipopost mo siya ngayon sa Facebook. Feel blessed because of my iPhone. Diba? Nagsikap ka kasi. Dahil sa, ano mo pagsisikap mo O, ito naman, ang mangyayari ngayon, dahil nag-post ka ng iPhone 15 mo, fully paid, sabi mong ganyan, because of the bote, sasabihin ngayon, ang una-una magko-comment dyan, yung yung mga nagtanong sa'yo na nandyan ka, nagbobote ka sa Canada. Sasabihin ngayon ng iyong mga, na, anyabang mo naman. Sa Canada ka lang, nanyabang mo na, post ka ng post. Mga ganon. Ay, nako talaga naman. Kasi dito, guys, sa Canada, ito seryoso na. Ito sa Canada kasi, ang importante dito ay kung paano ka kikita. Ang importante dito ay kung paano ka makakasurvive sa buhay mo, masustain yung pang-araw-araw mong pamumuhay, kung paano, basta sa maayos na pamaraan at sa legal na paraan. Kung ginagawa mo ng tama, why not, di ba? Kasi in the long run, hindi naman sila magbabayad ng bills mo, hindi naman sila magbabayad ng pagkain mo. Hindi naman sila magbibigay sa'yo ng isang gatang na bigas. Kung ang contribution lang nila sa buhay mo ay yung mag-comment, mag-ismiran ka nila, mag-ismid sila na ganyan. Pero, 'di ba, busy ka magpaka kumita ng pera. Busy sila mangkismis sa iyo, ganun. Kaya ngayon masaya naman yung ganun. Instead na makita nila na ma-inspire sila, minsan hindi yun ang naging nangyayari at tinitingnan nila yung mga negative. Tinitingnan nila na maging negative yung mga ginagawa mo. Ayun, ganun kasi ang social media, no? Kung ayaw mo rin naman ng mga pagpoka na mag-post-post, kasi ako, gusto ko siyang maging sana ay yung inspiration din. At makatulong na hindi lahat naman sa Canada ay dadating ang time na magiging maayos din ang lahat, kumbaga ganon. Lahat naman tayo dito kasi naghirap, dadaan tayo sa mga ganyan-ganyan, sa mga magre-rent talaga tayo ng una, kasi kami nag-renting kami sa basement, nagkaroon kami ng bahay, tapos naging ganyan. Alam mo yung pagdadaanan natin lahat-lahat ng mga bagay-bagay. So, ayun, dadating ang time na it's your turn na magiging okay ng lahat. Basta magtiyaga ka lang, maging masipag, mag-grind ka ng grind, talagang magtiyaga, ka talaga magsikap, maging masipag, maging masinop. Diba? So, ayun, dadating ang time na magiging okay ang lahat. Yun ang gusto ko sanang din. Kaya meron akong channel na ganito para maipakita ko rin na meron din tayong time na magiging okay ang lahat. Ganun. Hindi lang puro tayo sikap na wala naman tayong ikauunlad. Kasi ganun talagang mahirap talaga ang buhay ngayon So, kailangan natin din sa may motivation sa buhay. Kaya, gusto ko rin i-share yung buhay namin na may time din talaga na magiging okay ang lahat. Diba? Sana wag niyong bigyan ng ibang intention yung pagpo-post ko na sa iba ay iba ang dating, ganon. Kasi ang tagal ko rin naman talagang pinag-isipan kung magpo-post ako ng bahay namin Kasi nagawa tong bahay namin, hindi ko naman dinetail na from ground 1 to 0 na step pinost ko lang talaga siya, yari na. Kasi nga ang tagal kong pinag-isipan kung ipopost ko ba siya talaga o hindi. Pero, ayun, buti pinost ko rin naman at na-encourage akong i-share yung aming journey dito sa Canada at yung maging inspirasyon ba. Ganon lang. At doon sa mga nanlait pa rin, hanggang ngayon ay nanlalait pa rin sa aking bahay na
Kesyo, bago sana pinost ay malinis, naka-stage na sana. Guys, ganun talaga. Gusto ko yung normal lang. Kasi nung pinost ko talaga yon ay hindi pa talaga kami nakaayos. Hindi ko na para ayusan pa siya para din maging masaya ang mga viewers ko. Sabi nga ng mga kaibigan ko, dapat dinumihan ko pa para nag-viral lalo eh. Dapat daw ay kinalat-kalat ko pa lalo, pasaway din talaga. So, ayun guys, ayun, napunta na tayo sa ganung usapan. Pero kasi nga, di ba, huwag kang mga ng kapwa mo, huwag mo siyang mamatahin. Kasi hindi natin alam kung anong pinagdadaanan niya. Hindi natin alam kung anong mga meron siya dito. Kung hindi naman kasi, yung pagbebenta ng bote, ay hindi naman namin kinakahiya yan dito sa Canada. May mas mayayaman pa nagbebenta ng bote. Kung talagang mayayaman, meron talagang mayayaman din talaga na hindi naman napipila yan sa mga bottle depot. Yung iba, inaano na lang nila yung kapag mayroong garbage na schedule. Sinasama nila yan doon, yung mga bote na sinasama nila yan doon sa halimbawa, garbage collect ngayon, araw na to. So, isasama nila yan doon sa harapan ng bahay nila para makolek. Pero yon yung mga garbage na yon ay hindi yun itatapon ng mga garbage man. Yun ay kinokolek nila, sila magbebenta. Kumbaga parang tip nila yon para sa mga tip na nila sa mga garbage men. Pero kasi yung mga garbage man na yan, yung iba dito nakikita ko sa amin. Pero sa amin kasi hindi namin siya binibigay kasi sayang siya eh. Diba? Panggas pa namin yun. It's okay. Ganun talaga. Kasi yung mga garbage man na yun, malalaki naman ang pera niya nila. Sayang yan eh. Nagpapakatotoo lang ako na pambili ko pa siya ng saluyot. Diba? That's life. So, ayun nga. Ayun lang masasabi ko sa'yo. Siguro mataas ang uri ng pamumuhay mo dyan kung saan ka. Eh di, good for you. Diba? Good for you kung ano yung kinabubuhay mo ngayon. Pero, sana ay huwag mong mamatahin yung mga nagbebenta ng bote, yung mga nagbabasura. Diba? So, ayun guys, no? At maraming salamat sa laging panunood sa aking mga video. Na-appreciate ko po kasi nga, natutuwa ako na dumadami na yung aking mga subscribers. Na-appreciate ko talaga yan. Kaya, minsan na talagang parang namomotivate ako gumawa ng video. So, ayun guys, laging kayong mag-iingat at enjoy nyo ang buhay-buhay. Huwag masyadong high blood. Huwag natin masyadong tingnan ang mga bagay-bagay sa mundong ibabaw na makakasama lang ng iyong health. Enjoy mo ang life. Lagi mag-smile. And God bless everyone. Love lots, Glenda. Bye. Thank you for watching.